Balikan natin si Department of Human Settlements and Urban Development Undersecretary Randy Escolango. Mr. Randy, ano po ang iba pang tulong na inihanda ng DSUD para sa mga biktima? May update na po ba tayo sa monitoring ng mga regional offices? Yes po, gaya nga po nung nabanggit po natin, maliban doon sa shelter grade tarpaulins na pinagkakaloob ho natin, meron pa ho ang ating ahensya ng Rental Subsidy and Financial Assistance Program na kung saan po yung mga biktima ay ng totally damaged houses po ay binibigyan natin ng 10,000 pesos bilang immediate relief. So ayon sa atas ng ating secretary sa mga regional offices, madaliin po yung pagpoproseso ng mga requirements ng mga regional offices at makipag-ugnayan agad sa respective local government units para po ma-validate agad ng aming regional offices at ma-endorse sa amin dito sa central office for approval at immediate release po ng subsidy na ito para mapakinabangan kaagad ng ating mga nangangailangan na mga kababayan. Sir, nabanggit niyo po itong shelter cluster bilang head ng shelter cluster ng NDRRMC. Ano po ba ang primary role ng DSUD tuwing may mga ganitong klase ng sakuna? Tama po, gaya nga ho nung nakaraang pang Sabado, yung unang pagpapatawag ng National Disaster Risk and Reduction and Management Council, ang Department of Human Settlement and Urban Development bilang lead agency ng shelter cluster, nakipag-ugnayan po tayo doon. So, dito po alinsunod sa Memorandum Number 5, Series of 2002 ng National Disaster Risk and Reduction Management Council, ang DSUD po, katuwang ang NHA po at iba't ibang ahensya ng gobyerno, may mandato po kami. Number 1 po, yung kasama dito yung mag-assess at mag-prioritize po ng emergency shelter needs ng mga apektadong komunidad. Kasama po dito, sinisiguro din po namin yung implementation ng standards namin sa emergency shelter assistance at iba pang katulad nitong support services. Kasama din dito na i-maximize po namin ang lahat ng available logistics, resources at materials na maaring gamitin sa pagbuo ng mga tahanan. So bilang lead din po ng shelter cluster, pinapaigting po namin yung kakayahan ng mga local government units na makapagtayo ng emergency shelter at maging gamitin yung mga construction ng mga shelter na ito bilang alternatibong kabuhayan para sa mga naapektuhang komunidad. Yan po yung mga ilan na mga primary role po ng DSUD bilang lead agency ng shelter cluster po. Yusek Randy, para naman po sa mga kababayan natin na nasa mga danger zone tulad ng mga nasa fault line at gusto nang lumikas sa mga mas ligtas na lugar, ano po ang pwedeng itulong ng DSUD dito? Alam niyo po, ma'am, meron pong programa yung ating mga attached agencies, kagaya po ng National Housing Authority at saka po yung Social Housing Finance Corporation. Ito po yung mga attached agency ng DSUD para i-relocate po yung ating mga informal settler families or yung mga tinatawag nating ISF at yung low-income groups na nakatira po sa mga danger zone. So ito po ay in-city or near-city na mga resettlement project. Pero gaya nga po ng mga nabanggit namin sa mga nakaraan, priority rin po natin doon sa tinatawag nating programa ngayon, yung flagship program ng Presidente, yung Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng DSUD, yung on-site or near-site resettlement ng mga pamilyang naninirahan po sa danger zones. So ang kaibahan po nito sa programa ng NHA at saka yung SHAPC, hindi lang sa Metro Manila limitado ang 4PH. Ito po ay buong bansa na po ang coverage nito. Marami na pong nagtatayo at ang alam ko po ay mga 15 malalaking proyekto na po or mga tinatayo po sa ngayon. So sang-ayon po naman ito sa pangarap at mithiin ng Pangulo natin ngayon, Ferdinand Bongbong Marcos, na ma-address yung napakalaking housing backlog. Yun nga po yung 6.5 million at mabigyan po ng matatag at ligtas na tahanan ang pamilyang Pilipino. Alright, panghuling mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin sa DSUD
at nais po namin iparating sa ating mga kababayan ng ating Secretary Jose Rizalino Acosar ay talagang nakamonitor po dito sa sitwasyon na ito at on top naman po sa sitwasyon at talagang inaatasan. Lagi pong tumatawag sa amin sa mga update at ang bilin sa amin ay siguraduhin na naibibigay ang dagling tulong sa ating mga kababayan na nasalanta gaya po nung aming ginawa doon sa nakaraang bagyo sa Egay at sa CAR, sa Region 1 at Region 2 na agad pong or dagli po na ibinigay ang financial assistance sa mga kababayan. Ganito din po yung gagawin natin dito sa biktima ng paglindol. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Randy Escolango ng Department of Human Settlements and Urban Development.